So ayan po mga kabayan, nandito na nga po tayo sa hardware, no? Dahil nag-canvas din po kami mga kabayan. Dahil yung 20, yung 40 difference po mga kabayan, malaking bagay po yun pag maramihan. Kaya kung saan kami makamura ay doon po kami pupunta mga kabayan at doon kami bibili, no? So sabi ko nga po kanina mga kabayan, iba na po yung pabahay natin ngayon. Kasi po doon po sa part Budik, dahil mahirap po ang daanan po doon, ang makakapunta lang po doon mga kabayan ay isang hardware lang po, no? Yung ibang mga hardware ay hindi po makakapunta yung kanilang mga delivery truck, no, sa hanggang barangay lang po. Syempre malayo po yun from barangay to Budik po mga kabayan, malayo-layo po yun, mahirap po yung daanan. Kaya ang ginawa ko po ngayon sa mga pabahay natin ngayon na susunod na iba pang mabigyan ay magbigay lang ako ng yero kung kinakailangan, no, pako, pintura, and then bahala na sila. Babalikan ko na lang po yan sila mga kabayan kapag i-update ko kapag nagawa na po yung bahay nila. Kasi yung iba, kailangan namin ng yero, may mga kahoy naman na sila, ang kailangan nila is yero na lang, and then yung pako na lang. And then yung iba naman po mga kabayan, depende sa sitwasyon pa rin. Yung iba naman din po mga kabayan, halimbawa, bigyan natin ng yero, plywood, hindi na po kaya yung Hardiflex kasi ang Hardiflex po mga kabayan ay tulad ng halimbawa, yung daanan na napakahirap, no, baka mamaya mabali or madurog lang yung Hardiflex po mga kabayan, no, madurog lang po yung mga Hardiflex po mga kabayan, sayang naman. So ang gagawin natin is maganda pa yung makapal-kapal na plywood and then pinturahan na lang din po natin. Kasi ang Hardiflex, pag pinturahan po natin, 'di ba, may pintura na po, kulay puti na po 'yon, 'di ba? May halong semento po yung Hardiflex. Tapos pinatungan pa natin ng first coating, tapos may final coating pa po mga kabayan. So tatlong kulay na po niya. Ang dami na pong kulay ang Hardiflex mga kabayan. So pag plywood, siyempre mag-primer tayo and then lagyan pa natin ng final coating po mga kabayan. Yung iba bigyan natin ng yero, yung iba naman yero, plywood. So depende sa budget, depende sa sponsors yung ating mabibigyan ngayon. Kasi hindi na nga po kaya na magpa-deliver tayo. Sayang yung 6,000 per delivery na i-charge sa atin. Yung 4 na balik, halimbawa sa isang bahay na papatayuan natin, equivalent na po yun sa isang light materials na bahay sa isa sa mga nangangailangan ng bahay. Napakasayang. O halimbawa, kung 4 na bahay, like ngayon, may 3 or 4 tayong bahay na ipapatayo doon malapit sa Budik, no? Magkakaiba sila ng bundok po mga kabayan. Sa isang bahay, 4 na delivery yon. So magkano po yun? 24,000 kaagad. Eh kung 5 or 4 na bahay ang patatayuan natin, so magkano po yun lahat-lahat? O di ba? Ang dami ng bahay na may bibigay natin doon sa wala pang bahay mga kabayan. Kaya nangihinayang ako. Kaya ngayon, kasi hindi naman din po pwede na ang truck na ang maghahakot, truck natin ang maghahakot ng mga hollow blocks, semento pwede pa, buhangin, grabe, etc. Hindi naman po pwede, no? Kung sa barangay naman din po natin ipa-deliver, i-drop ang mga materialis natin para medyo makaless tayo ng charge, 1,000 lang po ata ang charge noon. So hahakutin pa din natin sa truck at sa mga kulong-kulong. Ang hirap ng daanan, magkukonsume pa din po ng maraming gasolina. Unless lang po ang pabahay natin accessible at marating ng ibang hardware, ay okay lang po. Pero sa ngayon na nandun ako sa Budik na magpapabahay, so wala muna tayong pabahay na konkreto na tulad kay Bayaw at sa Budik. Kasi ngayon ko lang na-realize napakasayang yung per delivery charge na ganong kalaki, no? Dahil siyempre sinisino po yung pera mga kabayan. Ayaw ko yung magtapon. No, nangihinayang ako. Sa charge pa lang super duper laki na. Nangihinayang ako. No, so ngayon ang gagawin natin, less hassle, less expenses, less in everything. So magbigay lang tayo ng
light materials. Ang importante, yung bahay nila na warak-warak na ay mapalitan natin ng simpleng bahay kubo na matibay, and then meron silang maayos na shelter. Yun yung importante. Sa ngayon, hindi na kailangan bonggacious, hindi na kailangan i-konkreto. Nakadepende pa rin po tayo sa lugar at naaayon pa din po sa budget at naaayon pa din po sa sitwasyon, sa mga bagay-bagay po mga kabayan, kung saan tayo magpapabahay. So ayan po mga kabayan, nandito tayo ngayon kasi bibili na tayo ng materyales. Kuya, yung alulod yan? Okay. So ito mga kabayan, bibili pala tayo ng plain kasi yung iba may nabibili na alulod na, yung nagawa na kumbaga. So yung dito sa kanila ay gagawin pa lang, bibili ka ng ganyan, plain sheet ang tawag siguro niyan, and then sila na gagawa doon sa alulod. Ngayon naubusan kayo. Dati may stocks. Ngayon wala na, naubusan. So kaya pala na gagawas ng mga kabayan kasi naubusan daw po sila ng alulod na gawa na yung yari na. Ha? Saglit lang daw. Okay. No problem. Basta saglit lang. Kahit nga po mga kabayan na 20 pesos or 10 pesos yung difference, kung meron man lang sa iba na maka-less ka, doon ka na. No? Kasi sayang talaga. Siyempre, ay hindi lang materialis ang ibibigay natin. Siyempre, meron pa tayong dapat bilhin na ibang bagay para doon. No? Kumbaga, pagkasyahin talaga natin, banatin natin hanggat maaari, banatin natin yung budget para kahit papaano ay maibili pa natin sa ibang bagay. Ganun po tayo mga kabayan. Hindi yung punta doon, bili na kaagad, no. Talagang matatagalan tayo kasi nga umiikot. Like nito, malayo to sa bayan, dapat meron doon na mas malapit. So, kailangan natin pupunta pa dito ng malayuan para ma-save natin yung 40 difference or 30 difference or 20 difference o kahit 10 pesos difference, hinahabol ko pa rin po yung mga kabayan. Kasi nga, 10 pesos difference, and then halimbawa kung 100 pieces yung gagawin mo o bibilhin mo, anong magkano na yun, di ba? So sayang din po yun, sayang.
Bali, yan. Tali din eh. Basta isakto na lang sa hato. Mga kabayan, isang pamilya, no? Dalawang mag-asawa lang po mga kabayan. And then 10 yero ang bibilhin ko. No, ang ibibigay po natin 10 yero. Malaki na to mga kabayan sa malit na pamilya. Napakalaki na ito, 10 yero, 8 ang haba. No, napakalaki na to, no. Napakalaki na niyan. And then nasa kabundukan sila nakatira mga kabayan, kasi yung ano, unless lang yung ibang mga kabayan na meron ng kugon. Ako gusto ko din yung kugon mga kabayan, no problem ako, no, kasi matagal din yan. Basta magandang pagkaayos, more or less, basta magandang pagkagawa. Ang kugon more or less nasa 7 years din, no, kasi ako laki ako ng kugon eh, sa kabundukan din ako mga kabayan. Basta maganda lang yung pagkagawa. Ngayon, para hindi na sila problema, para lalo pang tatagal, so lalagyan pa natin yan ng pintura mga kabayan, no, pipinturahan pa natin kasi meron silang pintura mga kabayan, no. Medyo mahal, mataas yung presyo, plus manipis. So ang ginawa ko ay bumili ako ng yero, no, na walang kulay, and then sila na lang magkukulay po mga kabayan. Kasi kung pipilitin ko po yan, wala silang ibang yero na makapal mga kabayan, may kulay na, manipis nga lang. So bumili ako ng makapal-kapal. So sila na lang po ang magpintura para matibay at matagal masira, hindi kakalawangin kaagad kasi nga may pintura siya mga kabayan. Sa pambilang yung process. So ayan po mga kabayan, naikarga na po natin yung ating 10 yero, 2 ridsol, yung sa pinaka mga kabayan sa gitna, tapos 4 na alulod na kahit paano tag-ulan, no, sa mabibigyan natin. Alam naman natin ang kabundukan ay hirap sa tubig sila mga kabayan. So ngayon pag umuulan, sayang kapag walang alulod. So sinamahan ko na rin po ng alulod mga kabayan na kahit paano, no, ay makapag-ipon sila ng tubig, no, makapaglaba sila, mga ganyan, at hindi masayang yung tubig, hindi maitapon. So ngayon, nandito na yung ating 10 yero, and then yung ating 2 ridsol at 4 na alulod po mga kabayan. So ganito po ang scenery ng aming sasakyan mga kabayan, no, ganito po ang mangyayari kapag namimili kami ng materials. Okay lang ganito kasi magagawaan po namin ng paraan. Katulad dito, yero na irolyo naman, no, magagawaan po namin ng paraan. Katulad dito, yero lang, so napo-fold. Pag hollow blocks po mga kabayan, naku, kawawa na talaga yung ating sasakyan. Plus graba o plus buhangin po mga kabayan, kaya wala na. Minsan, naipaayos ko to mga kabayan, ang laki din na ginastos ko. Kasi nung time na napagawa tayo kay Mami D, hala, karga dito, karga doon, grabe, super bigat. Lahat na ng materials nilagay natin, pinilit natin dito. Ang nangyari, ang laki ng ginastos natin. Kaya nag-iingat tayo. Kasi kung hindi din tayo magiging masinop sa sasakyan natin, anong mangyayari sa atin?
pagawa lang tayo ng pagawa, paayos tayo ng paayos. So walang mangyayari sa atin, 'di ba? So ganito po ang magiging scenery. Okay lang mga ganito ay nadadala natin, no, nakakayanan natin. Wag lang po talaga na buhat tayo ng sobra pa na mas mabigat pa at napakahirap na po mga kabayan. Kaya pasensya, no, basta bandang Budik ang papagawa natin ng bahay, magbigay lang po tayo ng right materials and then bahala na sila. No, unless lang kung nasa patag tayo na kayang mapuntahan at hindi masyadong malaki yung delivery charge, pwede yon. Siyempre ika-canvas ko pa, siyempre sasabihin ko pa, itatanong ko pa kung magkano delivery charge. Kasi kung more or less 6,000, no way. Nanghihinayang ako mga kabay sa 6,000 per delivery. So ganito na lang gagawin natin. Okay? So kinumpleto na rin natin. Mayroon na ring mga pako mga kabayan. Bali ang kulang na lang po dito is kahoy. At marami namang kawayan, marami namang kahoy doon sa kabundukan. So manguha sila, no, basta ang importante may pako na, may yero na. Kasi lagi lang kahilingan po mga kabayan, sana magkayero sila, magkabahay sila ng yero po mga kabayan. So ngayon, tutuparin natin yung kanilang munting kahilingan sa para kahit papaano yung kahilingan ng mga kabayan na yero ay maibigay natin. So yun po yung kanilang pinoproblema, no, ay yung yero lang. Okay, sige. Buti lang nandiyan yung ating mga mapagmahal na sponsors, no, nakaalalay sa ating munting adikain na kahit papaano mabibigyan sila ng mga ganitong kahilingan. Okay, sa ngayon pa lang po mga kabayan, ito pa lang na materialis sa 6,820. I know. Sa ngayon pa lang po mga kabayan ay 5,820. So more or less nasa 6,000 na po mga kabayan. Ito pa lang po 'yon, 'di ba? Kaya talagang ganyan. Dito pa lang sa materialis, napakamahal na. Tirahin ka na. Plus hindi natin titipirin yung delivery charge na 6,000. O imagine mga kabay na ito, mabuo na natin yung bahay is sa isang delivery charge na 6,000. Makabili ka na ng yero, mabuo mo na yung yero ng bahay mo, no, yung bubong. Kasi 5,820 lang. O imagine, yung 6,000 sa isang delivery, ito na yung mabibili mo. O, see? Diba? Kaya sabi ko, naku, no, sayang, wag natin pilitin. Kasi wala din tayong magagawa mga kabayan kung ganyan ang singil nila. Kasi hindi naman tayo may-ari ng bahay. Ay, hindi naman tayo may-ari ng hardware. Sila naman ang nagpresyo. Wala tayong magagawa kung yan ang presyo nila mga kabayan. Siyempre tayo na namimili, na sa atin na po yun kung i-grab natin yung 6,000 per delivery or hindi. Wala naman din silang magagawa kung hindi po tayo bibili. No, siyempre susunod tayo sa ayaw at sa gusto mo kasi yan talaga ang delivery charge nila. Kung gusto mo, kung magpa-deliver ka, kung ayaw mo, kung wag, bumili ka sa iba. So parang ganyan. So tayo naman nagtitipid at nanghihinayang. So ang gagawin natin is bibili na lang tayo ng ganito. 'Di ba? So ganyan po mga kabayan. Okay, tara, let's go. So ayan po mga kabayan, sinabay na po natin yung ating pamimili ng materyales para hindi po tayo pabalik-balik kasi baka umulan. At least nakabili na tayo ng pang-ayuda, no? Bumili na rin tayo ng mga groceries. Kaya tara na mga kabayan, ayan, no, talagang bumibigat na ang mukha ng kalangitan po. So ayan po mga kabayan, ay nakarating na tayo dito, no? At ibababa na po natin yung ating mga materyales. Siyempre, hindi naman kaya ng sasakyan yun doon mga kabayan. At nagtawag tayo ngayon, no? Yung isang tourist guide natin mga kabayan ay wala, nasa bakasyon daw po, no? May pinuntahan importante. So ngayon nandito may dalawa tayong natawag para magbuhat nitong
ating mga materyales mga kabayan at ibababa natin doon sa mahirap na daanan. Sabay-sabay tayo ha. Saan? Ha? Kay ano po? Nasugatan? Nasugatan? Patingin. Napungit Diyos ko po pala. mga kabayan. Diyos ko po mga kabayan, hindi pa na ngalahati po. Ate. Paano mo? Pati ito nahiwa to? Di ba sabi ko mag-ingat, ingat. Diyos ko mga kabayan na ano sa yero. Sabi ko yung paghawak talagang yung talas mga kabayan doon yan na ilagay. Paano to? Anong gagawin? Talian mo. Anong gagawin natin yung pang first aid po namin mga kabayan? Naubos nung nakalimutan na bumili. Kaya sabi ko mag-ingat. Bago nila ibinaba yung yero, sabi ko mag-ingat na. Tapos hanggat pagbuhat, ilang beses ko nagsabi talaga mga kabayan. Pero talagang aksidente talaga mga kabayan. Lagyan natin ng malunggay muna, Jerry. Tapos talian mo na. Ha, saan ba tayo mag-ano ng malunggay? Do? Malunggay, inya lumangga dyan. Si ano meron Bina? Ler. Si Ler. Sa Ler. Si Kuya Ler. Si Kuya Ler. Meron. Iwan mo na sa ako. Dito muna tayo. Tara, halika kayo. Dali. Dito mo na kayo. Mag-ano muna tayo ng ano. Dito, halika. Jerry, hayaan mo muna yan. Halika muna dito. Dito muna tayo kay Kuya Ler. Di mo napansin siguro yung talim na. Sa kabila. May malunggay. Kailangan natin ng malunggay. Meron dito sa Aipa. Ay, saan? Do! Ay, ayun pala. Sige. Kuha mo na, Vina. Puti mangwa. Kuha ka muna. Tapos, lagyan natin ng tali. O hiram kayo ng ano kaya? Baro, ayun o. Hapin? Ay, Diyos ko. Tumayo yung balahibo ko mga kabayan kasi kaya nga paalala ako ng ilang beses kasi kako matalas yung ano bang isapin natin doon? Ano, Jerry? Baro? Baro o yung ano ng saging? Katawan? Balat? Ha? Balat? Yung dahon? O sige. Hindi, yung katawan sana niya. Mahapde? Doon tayo, banda. Doon tayo, Jerry. Banda tayo, doon tayo. Kaya mo alcohol? Anuhan ko ng alcohol? Ha? Mahapde ano na lang? Sa malunggay na lang? O dali, halika. Anuhin mo, ganunin mo. Yung pang first aid namin mga kabayan na ibigay namin doon sa baba kasi hiningi dahil maraming may sugat doon. Tapos ngayon, nakalimutan namin ay hindi na nakabili. Tapos hubarin mo nga muna to, Jerry. Yung ano, sige, anuhin mo. Hindi naman siya ganun kalalim mga kabayan. Siyempre yung balat lang. Yung balat lang, hindi naman siya ganun kalalim. Yung balat lang. Biro nyo po, oh, yung jacket niya, nahiwa talaga, oh. Ay, Diyos ko, Jerry, para akong himatayin, Jerry, sa ano. Many times talaga ako nag-remind, pero disgrasya talaga mga kabayan. Sige, anuhin mo, Bina, anuhin mo sa sugat niya, dampi mo, ganyan. Patuluin mo yung katas. Yan, mapde. Tiisin mo lang. Sige, tiisin mo lang. Ganun mo, dampi mo kunti-kunti. Yung katas. Sige lang, tiisin mo para maano. Wala tayong naibigay ko nga yung pang first aid ko. Ayan, sige yung katas. Sige pa, dagdagan. Hipan mo na lang, Jerry. Lalaki ka, di ba? Kailangan wag umiyak, wag Imaginein mo na lang na... Sabihin mo nga, lalaki ako. Imaginein mo na lang na binirgin ka, basta. Pinapatawa pa kita, baka kasi himatayin ka. Sige, anuhin mo, hawakan mo lang. Pisilin mo yung para hindi ka makaramdam ng Ipasok ko pa. Hindi, mamaya na. Itapal mo yan, Bina. Wala kang damit. Ayan, natanggal yung mga kabayan, So, yung panyot dugo na... pang paano pala ng dugo. Kanya na. Ito panyo, ito na lang panyo. Ito to. Ito na lang panyo ni
Wala ba tong sipon? Baka mamaya may sipon to ha. Mabakterya. Wala pa. Pag may sipon, may bakterya. Kunin. Ano mo, hubarin mo muna. Pabod mo muna para matali ko ng maayos. Hindi, isa lang ganyan. Ay, naku, Jerry. Ang sarap mong kurutin talaga, oo. Akala niya, wala yung ang tulis doon. Yung talim. Dat yung balik na pa kapit na. Kung alam ko lang. O, itaas mo yung kilikili mo. Hati itaas. Hindi, itaas mo muna kunti. Tagay. Para mahipitan ko. Mahigpit, hindi. Sakto lang? Hindi na iwan na. Hipigtan ko konti ha para maano yung dugo. Ano ba yan ahawak ko? Nahulog si Bino. Nahulog. Kawawa naman yung asawa ko. Di bali, ikikis na lang ko yan mamaya. O, tana na. Hindi ko naramdaman. Ay, siyempre, kasi meron kasing may hindi mo naramdaman, hindi naman siya malalim, yung balat lang. Pero siyempre, hindi mo mabuhat. Dito pa nga lang, naramdaman mo sakit. Paano to? Sino magbuhat? Kan mabuhat daw po. Sabi niya. Baka Sa masakit. kabilang, dito sa kabila? Sa kabila na lang, ha? Hindi, baka masakit. Hindi, kaya mo pa ba o hindi na? Ikaw. Kaya. Ikaw mag-decide, ha? Natakla na. Oh. Nawala na yung dugo. Balat lang naman siya na kailang syempre, nandoon pa rin yung hapdi. Maganda nang asanap kong saliig. Grabe ka naman. O okay na? Or tatawag tayo ng iba? Or kaya mo? Kaya po? O kaya? O sige. Tara. So ayan po mga kabayan, umpisa pa lang, ito na po yung sinapit namin. Talagang merong pagkakataon, no? Merong pagkakataon na ganyan. Kahit anong paalala mo, kahit anong careful mo, no? Pero talagang ang disgrasya talagang nandiyan talaga sa kasama natin sa buhay natin. Kaya ngayon po mga kabayan ay umpisa na kami sa lalakbayan namin na napakahirap, no? So lahat na pinabuhat na po namin. May nagbuhat na sa grocery. So ayan po mga kabayan, samahan niyo po kami sa aming pagbaba ngayon. Pagdasal niyo po kami na hindi na madagdagan yung sugat ng aming team, no, na hindi na sila masugatan, at dahan-dahan lang tayo, hindi baling abutin tayo ng 24 hours basta sigurado yung inaapakan natin wala nang madagdagan na masugatan pa dahil wala tayong first aid, nakalimutan bumili ulit dahil nahingi nga po, no. At alam nyo naman ang daanan dito mga kabayan, super doper, kaya mamaya dyan ay paisa-isa kasi delikado po mga kabayan. Kaya nirolyo yan. Kasi lalo na kung hindi irolyo yung mga kabayan, ang dinadaanan natin, napakahirap. So ngayon nirolyo. Pero yung talas kasi mga kabayan, no, hindi niya namalayan na yung talas pala ay nakaganyan. Akala niya nakataas. Ganyan po mga kabayan, kaya napunta dito sa braso niya. At buti na lang, kahit paano, hindi nga daw niya alam na nasugatan siya mga kabayan eh. Ang akala lang niya, sumabit yung yero doon sa jacket niya, kaya nahiwa. Balat na naman, no? Diba? Balat lang naman, as in, siyempre manipis yung balat dito mga kabayan. Siguro kung wala yung damit niya, medyo malalim-lalim talaga. Buti lang kahit paano may naka-jacket siya. Dahil kung nakadamit, naka-t-shirt mga kabayan, medyo malaki-laki talaga, no? So, ayan, patuloy tayo. Sabi ko nga, baka hindi na niya kaya, wag na, tatawag na lang ng iba, pero kaya naman daw niya mga kabayan. Ala, sige, kasi nandito na, no? Okay, so bababa tayo. At ayun, nagpahinga po sila, no? Nagpahinga Pahinga sila mo doon na. mga kabayan. Okay lang, kasi sabi ko, hindi tayo nag-aapura. Plus wag kayong magdikit, Moy. Maglagay kayo ng distance. Kasi just in case na matumba ka or matumba si Jerry, hindi kayo magsalubong kasi napakatalas niyan. Huwag kayo, lalo na doon sa baba, huwag kayo magdikit ha.
Hindi baling, halimbawa, pag hindi na kaya, madulas kayo, bitawan nyo na. Huwag nyo nang pigilan. Ha? Jerry, Omoy, ha? Huwag kayo magdikit. Kasi delikado. Pag mayroong isa na nadulas sa inyo or nadapa sa inyo, naku. So, talagang ganito yung aming daanan ngayon. Malait na rin. Ang ganda. So ito po, kaya sabi ko, ang maibibigay ko lang dito, yung mga ganyan lang. Pero kung iba na, hindi na po talaga kaya. Kaya pasensya, hindi po talaga kakayanin ng power. No? Okay na yung ganyan ang ibibigay natin. Kaya yung pagbibigay natin ngayon ng pabahay mga kabayan, lagi tayong nakabase sa sitwasyon ng ating tutulungan at yung ating dinadaanan. No? At nakakumpormi po talaga yan. No, nakakumpormi. Ito yung part na sobrang hirap na po. Kaya kailangan ay hindi pwedeng magsabay just in case na madulas or madapa sila dyan mga kabayan. Bitawan nyo na, Kuya Jerry, ha? Pag alanganin kayo, ibitawan nyo na, hayaan yung gumulong yung dala nyo, basta kayo safe kayo. Huwag mo nang dagdagan yung sugat mo. Hindi tayo nagmamadali. Siyempre ang bigat ng mga kabayan, 5 yero yan plus yung alulod pa, no? So kailangan wag mo siyang dikitan, Hamoy, ha, mamaya na. Mamaya na kasi pag nabitawan ni Kuya Jerry yan or ikaw Habulan na tayo. okay na? Okay na yung pahinga nyo? Okay na po. Okay na. O sige, dahan-dahan ulit. Huwag magdikit. Huwag magdikit. Lagi ko sinasabi, huwag magdikit. Dahan-dahan lang. Hanggang Kawayan. Muntik na ako. Yung medyo banto, kuya, wag mo siyang apakan. Sige lang. So ayan po mga kabayan, pasensya na kayo sa duling-duling nating kamera mga kabayan, magalaw. No, dahil hindi tayo nakagamit ng gimbal. No, hindi tayo nakagimbal. Ang mahal ng gimbal po mga kabayan. Kaya tiis muna tayo sa malikot na kamera. No, at dahil sa daanan natin na Diyos ko patawarin, talaga napakahirap. So ayan, nalagpasan na po natin. Nalagpasan na po natin yung tarik. Hi.
Diyos ko, sumasayaw yung dinadaanan natin. Mauna ka, kuya. Unahan mo sila para makuhaan mo. Kuya Moy, wait lang. Sarado ang hawak. Huwag sumunod ka agad. Okay, so ayan po mga kabayan, malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ingat-ingat pa rin tayo, doble ingat pa din. Okay lang to mga kabayan, kahit papaano tumila na yung ulan, yung dulas na lang, at saka yung putik yung aming kinatatakutan po mga kabayan. Kasi kung sumabay ang ulan, lalo kaming mahirapan, no? Kaya, grabe yung sakripisyo natin dito pag mga ganitong sitwasyon. Diyos ko. Jerry, wag kang Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.